Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala, Fabcon! Galalala, Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala, Fabcon! Galalala, Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala, Fabcon! Galalala, Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Califabcon, amoy nakaka-joyful. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Filipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para TNT Tomorrow's News Tonight. Nako, update muna tayo mga kaibigan na partner mula sa Senado. Abay, Senate Minority nag-walk out dahil daw po sa ipinipilit na amendment sa Senate Rules na payagan ng mga senador na sumali at bumoto online. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, hindi pa tapos ang drama sa Senado sa bagong pamunuan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ito matapos mag-walk out kanina ang mga miyembro ng minority sa Senate session. Hindi nila nagustuhan ang naisin ng mayorya na aprobahan na ang motion ni Senador Dante Marcoleta noon pang May 11 na araw ng kanilang pag-takeover bilang majority na amyendahan ang Senate rules.
Ito ay ang pagpayag ng Senado na maaring dumalo sa mga sesyon ng mga senador at maaring bumoto online kahit saan man silang lupalot ng mundo. Si Senate President Cayetano mismo ang prosigido na magkaroon ng botohan kahit umalma ang mga nasa minorya. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, hindi pa ang motion ang pagbuutan kundi kung ang pinag-uusapan sa plenary ay ang dati pang motion ni Marcoleta noong May 11 o panibagong motion. Ayon kay Senador Kiko Pangilinan, tutol siya sa amendment, pabor ito dahil pabor ito sa nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Habang para kay Senador Erwin Tulfo ay paghahanda ito sa anunsyo ng ombudsman na maaring 2 senador ang makukulong ngayong weekend. Narito ang bahagi ng walkout ng minorya. Sir, bakit po nag-walk out, sir? Sir, bakit? Ba't po nag-walk out? Pinamuna na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. Para makaboto yung mga yun na makukulong, kung sino man yun, para makaboto sila, nakakulong man sila. Kasi common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Yes. Common sense. Yes, sir. BS. Kung ano yung mga rules. Sir, paano po yun? Paano yun, sir? Paano yun, sir? Ano hindi na magkaroon ng botohan? We just woke up. Because we will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga Niloloko tayo. Ano sila pwedeng magbotohan, sir? Hindi sila pwedeng magbasa ng motion ngayon, sir. Sir, hindi sila pwedeng magbotohan, sir. violation of the rules. Because they are disobeying our rules. Hindi yung botohan nila. Sir, paano yun? Hindi pwede magbotohan kasi wala silang quorum. Wala silang quorum. We have no quorum. Okay, sir. Sa kalalabas labang na joint statement ng minorya, kinusya nila ang pagmamadali ng mayorya na magkaroon ng amendment sa rules. Marami pa sa kanilang gustong magsalita. Kanilang tanong, minamadali ba ang amendment sa rules para makaboto sa Senador Bato? At dahil may balitang may mga senador na mapukulong dahil sa flood control, git ng minorya, welcome sa kanilang lahat ng anumang pagbabago sa rules, ngunit dapat daanin muna ito sa debate. Wala umano silang problema na may amendment sa kanilang rules, sundin lang ang tamang proseso. Napilitang nag-adjourn ng sesyon kanina dahil sa kawalan ng quorum. Ito si RH28, Raymond at Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH28, Raymond Dadpaas. Ano ba yan? Ano ba yan? The whole day, no? Kanina Nagmamahalan pa no? sila eh. Ngayon nag-walk, parang mag-asawa lang. Nagmahal daw sa gaway. Magmamahalan, tapos mag-aaway, may walk-outan, di ba? Dako muna tayo sa sa Pampanga. Follow-up sa retrieval operation sa Angeles City. Ibalita mo yan, RH25, Grace Ansano. Okay, hindi makontak si Miss Grace. Miss Grace, tinatawagan ka na ha. Puntahan muna natin ang balita muna dyan sa Manila Port. 292.4 milyong halaga ng hinihinalang shabu na sa batta ng PDEA at Bureau of Customs. RH23, Edwin Duque, go ahead. Businesses at Nakaray. Go ahead. Alam mo bang patuloy ngayon sa tinatawag na investigasyon ng PDEA at sino ang nasa likod ng nakumpisang 129 rectangle pack na hininalang shabu. Sa initial report ng PDEA, umabot ito ng 43 kilo na may halagang 292.4 billion piso. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ng Secretary Sagani Merez ang Director General Informasyon ng PDEA, nasabat ang shipment sa Manila International Container Port sa Tondo, Manila, alas 3:40 ng hapon. Ang operasyon bunga ng kampanya ng gobyerno na lansagin ang illegal na droga sa bansa. Ayon sa opisyal, bago ang operasyon ay sinilali nito sa matinding operasyon sa tulong ng RONCR, International Corporation and Foreign Affairs Service, Legal Prosecution Service.
Kabilang na rito ang Bureau of Custom Enforcement and Security Service kasama ang Custom Anti-Illegal Drug Task Force. Patuloy ang malalimang investigasyon ngayon ng ahensya at ang partnership agency upang matukoy ang orihinal na pinanggalingan nito kung saan ay nakatakdang kasuhan ang ilang individual na nagtanggang ilabas ang naturang kargamento. Areson Petret, ito kinagulat sa Tisare, oras sa Pilipinas, oras sa Pilipinas. Thank you, Edwin Duque. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita, binilaan po ng NBI ang mga tumutulong at nagkakanlong kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, maaari daw pong maharap ang mga ito sa obstruction of justice at harboring ng isang pugante. At kung opisyal pa ng gobyerno, mas komplikado at malalang asunto mano ang kaharapin nito kung mapatutunayan. Kasabay po nito yung sinabi ni Matibag na kailangan pang imbestigahan kung sino-sino ang tumulong sa pagtakas ni Bato mula sa Senado. Hinimok po ng NBI ang publiko na agad na i-report sa mga kinaukulan sakaling makita si Bato na isa ng pugante sa batas. Samantala, irerekomenda naman ng firearms license ang revocation and restoration board ang pagkansela sa gun registration at license to own and possess firearms ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Firearms and Explosives Office Legal Officer Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, kasunod dito ng utos ng Department of Justice na ipatupad ang warrant of arrest ng International Criminal Court. Sabi ni Tadeo sa Camp Crame noong nakaraang linggo, motopropyo na sinimula ng board ang pagdeliberate sa kaso ni De La Rosa at wala pa mang sulat ang National Bureau of Investigation. The ground is under Section 4G of the law, of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. Oras na mapirmahan ng 7 miyembro ng board, ipasusuko na ng PNP FEO kay De La Rosa ang kanyang mga barila, bagay na maaari namang iapila. Pero kung hindi isusurrender, nagbabala po ang pulisya na maaaring makasuhan ng senador ng may kinalaman sa pag-iingat ng loose firearms. Samantala, nagsimula ng 4 na araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dyan po sa bansang Japan. Lumapag si Pangulong BBM at kanyang delegasyon sa Haneda Airport dako alas 6:31 ngayong gabi sa Tokyo, Japan. Nakatagda makipagpulong si Pangulong BBM sa mga matataas na leader ng Japan at saksihan ang paglagda ng mga bagong kasunduan sa kalakalan, pamumuhunan, maritime at defense cooperation. Nakatagda rin makipagkita sina BBM at First Lady Liza Araneta Marcos, kina Japan Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace para tanggapin ang Japan Most Prestigious Awards. Gagawaran si PBBM ng Grand Cordon of the Supreme Court of the Chrysanthemum, habang si First Lady Liza naman ay gagawaran ng Grand Cordon of the Order of the Precious Crown. Bilang tugon ay gagawaran naman ni PBBM ng Order of the Lacandula na may ranggong supremo si Emperor Naruhito at Order of Gabriela silang naman kay Empress Masako. Kasado ring makipagpulong ni Pangulong BBM kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi para pag-usapan naman ng enhanced cooperation sa defense, maritime security, trade, investments, energy resilience at infrastructure development. Samantala, dakuan natin ang Pampanga. Balikan natin si Miss Grace Ansano, RH25. Go ahead. Yes, Kisses Ray. Apektado na rin ang kabuhayan ng maraming mga establishment dito sa bahaging ito ng Balibago, Angel City, kung saan nga ang nasa 50 meters radius na tinawag na Ground Zero ngayon sa bumagsak na 9-story building na proposed hotel dito nga sa Balibago, Angeles City. Ayon nga sa maraming may pwesto ng mga massage parlor, hotels, bar at iba pa, gayon din yung mga
iba pang maliliit na mga tindahan na nagtitinda ng mga pagkain. Ayon sa kanila, halos hindi nga raw silang nakapag-ooperate dahil hindi sila pinapahintulutan yung nasa malapit sa ground zero na makapag-operate ang kanilang mga negosyo. Sa ngayon ay kumakamot ang ulo ng maraming mga umaasa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay para sa pangkabuhayan itong mga residente rito. Samantala, tuloy-tuloy naman ang isinasagawang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan dito sa mga apektado para nga magkaroon ng ilang ding tulong o tulong pinansyal ang pwedeng makita at maibigay na ayuda ng lokal na pamahalaan. Tiniyak na mananagot naman ang sinumang may kasalanan at pagkukulang sa nangyaring malagim na pagguhong ito ng gusaling tinatayo nga dito sa Balibago. Ito ang naging press statement ni Mayor John Lasatin at ito naman ay binasa at pinarating sa media ni Public Information Officer J. Pelayo II kaninang pasado alas 7 na ng gabi sa pangaunang araw ngayon ng sinasagawang retrieval operation. Samantala, nananatili pa rin yung dating bilang nito na mayroon pa rin 16 na individuals yung patuloy na hinahanap nga at sinasagawang retrieval operation. Lokal na pamahalaan tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa pamilya ng mga biktima. So yan muna yung ating update. Ito, CRH25, una sa Pilipinas, una. Sa Pilipino, naputol Maraming salamat, Miss Grace. Samantala, pinatawa ng isang buwang preventive suspension si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio upang bigyan daan ng investigasyon sa nangyaring pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles City sa Pampanga. Harap-harapan itong inanunsyo ni bagong Labor Secretary Francis Tolentino. Katabi mismo si Panlilio matapos ang kanilang turnover ceremony sa Dole Intramuros sa Maynila. Ayon kay Tolentino, pansamantala lang nahahalili sa posisyon ni Panlilio si Dole Region 3 Assistant Regional Director Alejandro Insacruz. Narito po ang bahagi po ng video sa ginawang pag-anunsyo po ni Tolentino. Siguro, mabigat-bigat, I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Wala pa yung papel, pipirmahan ko ang Director Panlilio. So wala na po siguro ako Aminado naman si Panlilio na ikinabigla niya ang naging desisyon at anunsyo ng kalihim. Pero nanindigan ng opisyal na ginawa nila ang kanilang mandato sa mga ginagawang gusali sa lugar at handa umano siyang humarap at makiisa sa isasagawang investigasyon. Samantala sa kaugnay na balita, planong igpitan ni bagong Labor Secretary Francis Tolentino ang sistema ng inspeksyon sa mga construction projects sa buong bansa. Ito ay para matiyak naman ng tuloy-tuloy na pagsunod sa occupational safety standards at maiwasan ng pagguho ng mga itinatayong gusali tulad po na nangyaring trahedya dyan po sa Angeles City, Pampanga. Para po kay Secretary Tolentino, hindi sapat ang minsanang inspeksyon para masigurong ligtas sa mga ginagawang istruktura. Kasabay po nito'y pinunari ng kalihim ang mga barracks ng mga manggagawa sa loob mismo ng nasabing siyam na palapag na gusali sa Barangay Balibago na anya'y malinaw na paglabag sa batas dahil po si pinagbabawal ang tirahan ng mga obrero sa loob mismo ng construction site. Batay sa report, una nang nagpalabas ng work stoppage order ang Dole Region 3 laban sa kontraktor na Golden Years Construction Company dahil sa mga paglabag sa occupational safety at health standards. Subalit binawi rin ito matapos umanong makasunod ang naturang kumpanya sa mga safety requirement.
Samantala, nakararanas ng tagtuyot o drought ang Metro Manila at 25 lugar sa ating bansa ngayong Mayo. Ito po ang anunsyo ng Pag-asa habang nalalapit ang pagtatapos ng summer season. Ayon sa State Climatology Division ng Pag-asa ang Pag-asa, nararanasan ang tagtuyot kapag nababawasan ng 60% ang average na pag-ulan sa loob ng 3 buwan. Karamihan po ng mga probinsya na nakararanas ng drought ay ang mga lugar na matatagpuan sa Luzon. Samantala, ang tag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon ay maaari namang mag-umpisa sa mga susunod na araw. TNT Tomorrow's News Tonight. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, 7 katao naman ang natrap sa isang kuweba sa Lao. Hindi pa rin naililigtas. Mga rescuer naman ay kumpiyansang maisasalba ang mga biktima. Ibalito mo nga yan, Miss Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Malapit nang ma-rescue ang 7 katao na ilang araw nang natrap sa loob ng isang kuweba sa bansang Laos matapos makausad ang rescue team sa operasyon. Ayon sa mga rescuer, nabutas na nila ang mahigit 15 meters ng mga bato, buhangin at graba habang mapalapit sa lugar kung saan pinaniniwala ang natrap ang grupo. Natrap umano ang 7 katao noong May 20 sa lalawigan ng Siao Sumbong matapos magkaroon ng pagguho ng lupa dulot ng malakas na ulan. Ayon sa ulat, naghahanap umano ng ginto ang grupo nang mangyari ang insidente. Sa ngayon, patuloy ang pagbomba ng tubig sa loob ng kuweba habang naghahanap din ang rescuers ng ibang daan papasok sa cave system. Para sa TNT Global News, ito si Bina Perlasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa atin namang sports, ito ang gusto ko. Medalist sa Palarong Pambansa 2026 makatatanggap daw po ng cash incentives. Ibalita mo yan, Kyle Bullias. Sa kauna-unahang pagkakataon, makatatanggap na ng cash incentives ang mga atletang magwawagi para sa Palarong Pambansa ngayong taon. Kasunod ito ng paglalaan ng Philippine Sports Commission ng 10 million pesos para sa palaro kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inanunsyo ito ni Marcos sa opening ceremony ng Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Dahil dito, makatatanggap ng 5,000 pesos ang mga gold medalist, 3,000 pesos naman sa silver medalist at 2,000 pesos para sa mga bronze medalist. Ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio, layunin itong suportahan ang mga kabataang atleta sa kanilang pag-iensayo at mabigyan sila ng motibasyon. Katuwang ng PSC sa programa ang Department of Education at ang Philippine Amusement and Gaming Corporation. Tampok sa Palarong Pambansa ang 13,000 mga atleta mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas kung saan magtatagisan sila ng galing sa 35 sports, kabilang na ang para sports, demonstration sports at exhibition events. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Kyle Bullias. Samantala naman, mag-asawang Kiray Celis at Stephen Estopia, ang kanilang panganay ay isang baby boy. Go ahead sa iyo report, Don Carlos. Don. It's a boy ang magiging unang anak ng aktres na si Kiray Celis sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Stephen Estopia sa kanilang isinagawang gender reveal. Sa isang post ng kapatid ni Kiray, napatalon sa tuwa ang mag-asawa nang malaman na magiging kasarian ng kanilang panganay na anak. Dinaluhan ng maraming personalidad mula sa labas ng showbiz at online community platform ang naturang event. Nito lamang nakalipas na buwan nang inanunsyo ng dalawa na buntis na si Kiray na ikinasal naman noong December 2025. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. At sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio, nandiyan si Het Del Moro.
of course, nandyan pa, magpagaling ka, Jeric, ha? Sa ating mga nakagapay naman sa DCRH Television, DCRH Digital at maging sa DCRH Malanday Transmitter. Hindi po mga lingkod, sina Ray Simayan. At Kisses Habson. Para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, ang minuto bago sumapit ng alas 10 ng gabi. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual